Maayong adlaw mga nanay kag tatay, kag mga opisyal sa sini nga barangay. Nagakalipay gid kami nga ari kami diri sumo sa inyo nga barangay para magasugid sa mga butang nahanungod sa ikaayong alawas. Sa aton pagpadayon, gapakilala ako anay, ako gali si Barbie, isa ka community development worker sa Camp Educate. Ang Camp Educate nagalin sa duwa ka tinaga, Go and Educate. Nagakadto kami sa mga nagalain-lain nga mga barangay, komunidad, nagahatag sang isa ka educational information ayan sa health, sports, agriculture, literacy, kag madamo pagid nga mga iba nagadepende kung ano ang kinahanglanon sa ngaton nga barangay. So karon kaupod sang akon mga upod, mga parent leaders sa sini nga barangay, nagakalipay gid kami para maga-share sa inyo sang apat ka topiko nahanungod sa maayong lawas amo ang alta presyon, diabetes, moringa, kag moringa processing. So ano bala ini? So sa aton nga pagpadayon magauna kita sa ginatawag nga alta presyon or alta presyon. So ano bala ang alta presyon? Ang alta presyon amo ang isa ka traidor nga masakit. Pwede ini wala sintomas o kung senyales pero grabe ang pwede nga maguba sa lawas. Kag makapadulong sa seryoso nga mga masakit pareho sang stroke, masakit sa korazon, kidney failure o kon problema sa mata. Base sa survey or pagtulunan, 37% sa mga Pilipino may ara sa ginatawag nga hypertension. So nagtawon naton ang Philippine status, ang Philippine latest status 2024 to 2026. Ano ba lang nagasiling? Suno sa pinakabago nga datos sa sa WHO kag sa local nga Department of Health, amo ang kadamuon sang may sakit hindi magkulang 33 to 37% sang mga hamtong nga Pilipino, edad 30 to 79 years old ang may hypertension. Nagakahulugan ini nga sang sobra minus 16.8 million katao sa Pilipinas sa bilog nga Pilipinas ang may ara sang hypertension kag basi isa ka sa 16.8 nga ni kay ako sigurado ko isa ako diri. So ang panghangkat o ang hangkat sang rule of halves amo ang 54% ang opisyal nga nagapa-check up kag na reconciliar or na-diagnose nga may ara hypertension. Apang 37% ang nagatumar sang bulong o kon nagapaidalom sa pagbulong. So imagine sa 54, 37% lang nagatumara kag out of this 37, may 19% lang ang madinalagon nga nagakontrolar sang ila blood pressure kag gusto nga level sang dugo. So imagine 54% ang na-diagnose pero 37% ang nagainom. Pero sa out sa mga nagainom na kung kisa gainom ko kisa wala may ara 19% nga naga-control. So grabe gid dyan. So anong kakatabo? Ang kamatayon, mortality rate sa kamatayon, amo ang hypertension nagapabilin sa isa ka pinakauna nga kabangdanan sa kamatayon nagaresulta ini sa sobra 900,000 kapatay kada tuig tungod sa komplikasyon pareho sang stroke kag heart attack. So, yeah, imagine lang nato no kung hindi kita ang pa-diagnose, na-diagnose man kita pero wala kita nagainom, may ara gyapon posibilidad nga magatupa kita sa masakit or magatupa kita sa kamatayon nahanungod sa sini nga balatian. Let's go now sa kamaturan parte sa hypertension. So kada tuig may ara 200,000 hasta 300,000 ka mga Pilipino ang nagakapatay tungod sa hypertension kag sa mga komplikasyon sini pareho sa heart attack, stroke kag kidney failure. Kada adlaw, imagine, kada adlaw nagakahulugan ini nga may ara sobra 500 hasta 800 ka tawo ang nagakapatay tung adlaw-adlaw sa Pilipinas tungod sa alta presyon. Also, ang alta presyon isa ka
silent killer. Madamo ang wala kabalo nga may high blood na sila. Tunga sang populasyon tubtub nga makastroke ukon atakihon sila sang kasing. Next, ano pa? Lakat sang pagpabulong. O, ano ko na balya? Suno sa rule of Hughes, gamay lang ang nagatumar sang bulong sing husto kag mas gamay pagid ang nagakontroral sang ila blood pressure. So may ara sila tuod medicine or may ara sila tuod bulong pero laka-laka lang nila imnon, di ba? Kaya ba kung sang iban makaguba sa kidney? No. Ang balatian or amo ang alta presyon amo ang makaguba sang kidney, hindi ang pag-inom sang bulong. So next is, grabe nga mga komplikasyon. Ang hypertension amo ang numero uno nga rason sang ischemic heart attack kag stroke. Nga amo ang top 2 nga kabangdanan sang kamatayon sang mga Pilipino subong nga 2026. Next, let's go kung ano gid bala ang alta presyon kadamo sang gapamangkot. Ti paano ko mabalaan nga alta presyon ko or may high blood ko? Ari hibaluon naton. So ang alta presyon amo ang kondisyon sang lawas sang taho nga kun sa diin nga nagasigi-sigi pagtaas ang pwersa sang dugo sang ugat. Magatawag ini nga alta presyon kung ang imo BP or ang isa ka taho niya BP amo ang 140/80 mmHg pataas. So, hindi lang niya sakit ulo mo, high blood ka na dayon, hindi. So, you need to be diagnosed kung may ara ka gid man nga high blood. So, let's go now kung ano ang mga palatandaan nga ikaw may high blood. Number 1, sakit sa tangkugo. Sakit sa tangkugo. Kung magsaka ang imo blood pressure sa imo nga lawas, naga-react sa stress, ini nagapahugot sang mga muscle sa imo liog kag abaga nga amo ang nagatugas ang sakit sa tangkugo. See? So, first pa lang na nga palatandaan, magakadto kita sa ikaduwa nga palatandaan. Ikaduwa nga palatandaan, kasukahon o nagasuka. Kung tuman gid kataas ang blood pressure, ginatawag nga hypertensive crisis. Naga-pressure ini sa imo utok, ini nga pressure nagaapekto sa vomiting center sang utok, amo nga nagaresulta sa pagsuka. So, according sa doctor, kung nagasuka na ikaw, sakit imo tang tubo kang nagasuka ka na, you need to rush to ER na. Malakat ka na gidayon sa ER kay nga aman severe na ni siya, but silingon na muna ni siya ang pinakataas nga point sang hypertension. Next, palandulong sang pananawon. So, duga blurry ang imo nga pananawon. So, nagakatabo ini tungod nga tuman ang presyon sang dugo nagaapekto sa mga gagmay nga ugat sa sulod sang mata o retina nimo nga mahimo magtuga sang permanenteng pagkabulag kung hindi madapatan sang pagbulong. So tungod nga ang aton mga kaugatan sa aton mata nang gamay na lang nipis sila, so hinay grabe ang pressure sa dugo naton, so amo na siya naga-effect sa nga naga-blurry ang aton nga pananawon. Next, ano ang mga palatandaan pagid? Number 4, amo ang pagsakit sang dughan. Bangod sa man nga pressure, grabe ang pressure sang imo nga dugo, ang tagipusoon, nagapump siya bira-bira, nagapangabudlay sang tudo kung hindi makasapo nga daloy sang dugo nga may oxygen, nagasakit ang dugan. So tungod nga grabe ang iya nga pump, hindi kalaot ang oxygen, amo na naga-cause nga nagasakit ang aton nga dughan. So number 5, pagpalamula sang mata kag nguya. Kung magsaka ang blood pressure, ang mga gagmay nga ugat sa panit or capillaries naton sa imong nga guya nagalapad o kung nagadilute agud tingwaan nga mag-agi ang dugo sang maayo. So most gid area for nakakita ko giniya nga once
once gani nga high blood siya, hindi blush siya nga nakita iyang nga first love or crush niya, hindi. Gapalamula ang iya nga tsura, hindi tungod sa init, kundi sa hypertension, kag ang iya nga mata palamulaman. So, tandaan, 5 to siya. Pero kung ara ka na sa number 2 pa lang, please go to the nearest hospital or go to the nearest health center para ikaw maagapan. So, next, ano ang mga posibleng nga rason nga ikaw may high blood or nga kita may high blood? So number one, pagpanigirilyo. Hindi man tuod ikaw ang gapanigirilyo, apang imo upod or ang imo nga bana or ang imo nga partner among nagapanigirilyo, mas lala pa gani ang effect sa imo kaysa sa taho nga nagapanigirilyo. Kay ang sa sigarilyo ara ang chemical nga ginatawag nga nicotine nga nagaamat-amat guba sang mga kaugatan sang dugo. Ang pagginhawa sang usok, pag-inhale sang usok sang sigarilyo sang iban nga taho or second-hand smoking, makapataas man sang blood pressure. So imagine ha, why kay nanigarilyo, second hand ka lang, or kung sa ano pa, why ka nahalitan ka lang, lala pa ang problema sa imo. So next, sobra o abnormal nga pagtambok. Ari, mga Pilipino, ano gid rice eater gid kita nga mga Pilipino, carbohydrates gid kung hindi gani makakaon sang rice sa isa kadlaw, dumatsyag mo dumapatay ka na gid, no? So nga sobra o abnormal nga pagtambok kay kung sobra katambok ang isa ka tawo, kinahanglan man mag-double sa pagtrabaho ang korazon para sa paghatag sang dugo sa bilog nga lawas. So imagine kung ma-double time ang imong heart. Amo na nga kung ang iya naman nga side effect sang hypertension amo ang heart attack. So, yeah, para liwkawan na natin balanta na karon. So next, ang sister sang high blood amo ang diabetes. Sa sobra nga kataas ang glucose o kalamay sa dugo, puyot ang dugo nga nagaresulta sa mahina nga sirkulasyon sang dugo, nagaresulta sa pagdobol sang pagtrabaho sang korason. So imagine na lang gid bala natin ang host or ang water hose na bala, kung ibutang mo na ang asayte or ang mantika, di ba, nga lapuyot-lapuyot gid. Di ba, hinay-hinay man ang iya nga tubod. Kaya nga agabaran na di ba? Pero kung tubig ang yan, muti daluyon gid saya So imagine na lang ang aton kaugatan. Tungod sa glucose or tungod sa sugar nga ara sa diabetes or sa ka-diabetic nga person, muna siyang naga-cause nga nagalapuyot ang aton nga dugo. Next, pagkaon sang maasin kag matambok nga mga pagkaon. Wow, mambal kita og kisa nga fiesta sa fiesta no. Once in a year lang ni, bira-bira kaon. Pagpuli na high blood. So, ano yan ang posible nga rason sini. Ang sobrang asin sa lawas, makatinir sang tubig sa lawas na makapabalabag sa maayo nga sirkulasyon sang dugo sa lawas. Ang mga matambok o mantikaon nga mga pagkaon parehas ang lechon kag tambok sa baboy makapataas ang kolesterol kag nagadeposito ini sang artery nga nagaresulta sa pagdobol kag budlay nga pagtrabaho sa korazon. So again, ang hindi man kita tuod palakaon baboy, pero kung palakaon kita sang uga, same man lang na gyapon. Kay nga aman, salt kag water naga-go together gina sila. So naga-add up gina sila sa gihapon sang pagpalapuyot sang dugo. Yeah, next, let's go now to number 5. Pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Sa kadugayon, ang alcohol nagadulot sang kadaot sa kasing-kasing o paguba sa kasing-kasing. Ginapataas ang blood pressure kag nagaguba ang husto nga tibok sini. Ini nagapataas ang risgo sang heart attack, heart failure, kag kalit nga kamatayon. So, yeah, kung pwede ta man lang malikuan, pwede kita kainom, pero isa lang ka bottle. Pero kung may alta presyon ka, likawin na lang kid. Kaya nga man, hindi ka man inom isa lang, di ba? Dugangan mo pagid nga dugangan, especially kung addict ka na sa ina nga alcohol. So, tandaan, control, self-control.
Next area, given gini sa tanan sa aton. Why kita nagapanigrilyo, wala kita nagakaon todo, wala kita nagakaon sa salty food or fatty food, wala kita nagainom, pero are sureball ni. Stress kag sobra kakapoy sang lawas. Di ba mga nanay, mga tatay no, work lang nga work, kung kusa, stress ka pagid, kaya wala kayo bayad sa kuryente, wala kayo bayad sa tubig, o nautdan ka na, te, grabe na ang stress nimo. Kung permi stress kag kulang sa pahuway, nagapataas ini sang blood pressure kag ginahigot ang mga ugat sang dugo. Tungod sini nagalain ang sirkulasyon or nagalain ang sirkulasyon kag nagkabudlayan ang kasing-kasing nga makadugang risgo sa sakit sa kasing-kasing. So kay tungod stress ka na gid, nagaka apektuhan ang blood flow nimo, nagasigi-sige pampang imo nga tagipusoon kay nakulbaan ka or naugot ka or nainit ka, risgo na naman liwat sa kasing-kasing. So as much as possible, we need to control our stress. Hindi na natin malikawan ng stress, but we can control our stress. Kung kabalo ka nga stress na ina, dulaan na lang ina. 'Di ba? Kung stress ang sagay bayad utang, hindi mo utang. Kay para malikawan ang stress. Now let's go kung paano magtatap or pagtatap sa ginatawag nga hypertension. So, number one, hindi magigda ko ikaw, kabalo ka na nga, taas na mo BP, no? Nag-shoot up na sa into 200 over 150. Tandaan mo, gid, hindi ka maghigda. Magpungko ka lang danay kay samtang taas pa ang imo BP kung maghigda mabudlayan ang imo nga pagginawa. So pareha sini semi-fowler position lang. Ang imo ulo mas taas sa imo nga tiil. So para magdami ang circulation sang imo nga dugo. Next, ano pagid? Ihulom ang tiil sa malabaab nga tubig kag butangan sa mabugnaw na sibi ng ulo. Kay nga aman, ang malabaab nga tubig sa tiil nagapaluag sang mga ugat kag nagapadali sang dalagan sang dugo pagkadto sa tiil nga nagabulig magpanubo sang pressure sang lawas. Ang mabugnaw nga sibin sa ulo nagapabugnaw kag nagaparelax gani nabuligan nga magpanubo sa blood pressure. So kung taas-taas na gid ang imo nga BP, example pareha sa ako no, kung mag 150 over 90 na or over 100, 140, 100, kapangita na ko na dayon ice, ginabutan ko di sa akon nga tangkugo kag para mabugnawan ang akon nga ulo. So, kung mayara ka mo air condition room, sulod ka na lang sa air condition room para ang imo ma-relax ang imo nga mga kaugatan. So, tandaan, malabaab nga tubig sa tiil kag mabugnaw or ice. Mas nami pagid ice ang ibutang sa imo nga ulo. Next, magamit sa mga tanom nga herbal pareho sang ahos kag tanglad. Nga ahos, anon mo ang ahos? Usapon or ugumon parehas sang pagugom sang dulce o kon mag-slice ang tatlo ka bilog nga ahos butang siya sa baso kag butangan init nga tubig sa tatlo ka minutos kag amo ang pag-inom. Kay naga-add man na siya para magnubo ang aton nga BP. Next amo ang tanglad. Imnon ang ginapabukalan nga tubis or ugbos sang tanglad. Pulo kadahon sa isa ka tasa nga tubig. So again, this is just a herbal. So supplement lang gid ni siya. Pero kung may ara ka nga bulong yang ginatag sang doktor, imnon gid na yan naton. So naintindihan lang? Mm. Let's go now kung ano ang aton nga himuon. So ano bala ang aton nga himuon kung may ara na kita high blood? Una, magpa-screen kita paagi sa pagkuha sang blood pressure sa aton health center or sa hospital. So kung wala kaya kabalo nga may alta pressure ko or hypertension, just go to the nearest health center para magpa-check and then or sa aton nga hospital para magpa-check kag ang doctor among magadiagnose sang imo nga
balatian. So ikaduha, ma-diagnose ang doktor kung may ara ka man gid sang high blood pagkatapos ang pila ka screening. So screen pa na yung mga dugo, imong kapila ka ma-high blood sa isa ka semana. Nan. Ikatatlo, magpa-treat o magpabulong. Ang doktor amo ang nagaresita sang bulong nga makapanubo sang high blood. Hindi but silingon nga kung first time mo, forever maintenance ka na, hindi man kay may ara man na iyang mga high blood ya nga pwede pa ya makontrol, especially kung mga young ka pa, hindi man gid na iyang necessary nga balong ka dayon sang doctor nga maintenance na niya, hindi, i-observe ka pa na nila. So next is sa mo'y kaapat, dapat magkontrolar kag ang pagtaas ng BP paagi sa pagbantay sang lifestyle. So control, amo na siyang ginambal ko gina pagkaon sang nutritious kag healthy nga pagkaon, pag-exercise, pagtilaw, paglikaw sang matambok kag mantikaon nga pagkaon kag paglikaw sa stress. So amo gina ang aton nga ikaapat nga tandaan. So thank you gid, madamo nga salamat sa aton nga pagtuon sang alta presyon. Hope may na-learn kamo sa sini nga topic. Salamat.